takot man, pero ilan sa ating mga kababayan sa Israel, mas piniling manatili muna roon sa gitna ng gera. Lalo't kailangan daw nila ng trabaho para sa kanilang pamilya rito sa Pilipinas. Ang kanilang sitwasyon alamin sa pagtutok live mula sa Tel Aviv ni JP Soriano. JP? Mel, mag-aalas 3 na ng hapon dito sa Tel Aviv, Israel at nasa likod nga natin makikita yung lawak ng syudad na ito kaharap ng makasaysayang Mediterranean Sea. Pero kahit gano'ng kaganda, Mel, yung tanawing ito, parati pong naka-alerto ang mga taga-Israel dahil nga po sa sitwasyon na kinakaharap nila ngayon. Kabilang na po ang mga Pilipinong una nating nakausap sa Pilipinas na muli nating nakita dito sa Israel. Opo. Uy, bilis na! Matatapos! Akin yan! Uy, ayan, sumasabog! Dali na! Ay! 2 linggo matapos kong maka-video call ang mga Filipino hotel staff sa Israel. Natuntun ko sila pagdating ng GMA Integrated News dito sa Tel Aviv. Nakita sa akin ni Narika at Rosalie ang pinagtatago ang bomb shelter dito sa kanilang tinutuluyang apartment sa Tel Aviv sa tuwing may rocket attack. Kumpara noong unang linggo ng digmaan, mas tahimik daw nitong mga nakalipas na araw. Kahapon po may isang rocket alert pero malayo din po sa amin. Doon inabot po kami sa bus, pinababa kami. Pero sa kabila nito, hindi raw muna sila magpaparepatriate dahil kailangan nila ang trabaho dito sa Israel. Ang nanay ko nagda-dialysis. So dito po ako kumuha din, single mother ako. So parang kung uuwi kami, iniisip namin saan kami. Back to zero kami. Kung sakali man talaga na umuwi kami, yung mandatory na, kami pa rin yung babalik. May kasiguraduhan na kami pa rin yung kukuhanin, hindi sila kukuha ng iba. Kasi ito lang yung inaasahan ng pangkalahatan, sir. May takot din, pero nilalakasan lang na yung loob namin kasi iniisip namin na nandito na kami. Kung ano na lang yung kapalaran, yun na yun. Tinitimbang nila yung sitwasyon at saka yung iba syempre talagang ganun na lang yung kanilang devotion sa kanilang trabaho. Hindi nila basta-basta maiiwan yung kanilang mga employer. Pero meron na ring Pinoy na pinili ng umuwi. Ang caregiver na si Jackie Lou, isa sa 20 Pilipinong nagpa-repatriate sa gitna ng kaguluhan. Bit-bit ni Jackie Lou ang kanyang baby na isnilang nasa Israel. Si Jackie Lou, hinatid mismo ng apo ng inalagaang senior citizens sa Israel. At ng oras na ang boarding ni Jackie Lou. I know how important my grandmother was to her and my grandfather. And we appreciate so much her work, and we wish her only good and love, and she's in our hearts always. Yeah. Thank you. May 30,000 Pilipinong manggagawa ang nasa Israel. Marami nakabase sa Tel Aviv na isa sa pinakamataong lugar sa bansa. Sa gitna ng giyera ng Israel at Hamas, pilit na namumuhay ng normal ang mga residente rito. Sa isang bahagi ng Tel Aviv, nagdaos ng programa ang ilang kaanak na mga nawawalang Israelis na dinukot daw ng Hamas ayon sa Israeli authorities. Mag-aalas 2 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, bandang alas 9 ng gabi dito, nakita natin yung mga kabataang Israelis dito sa Tel Aviv na nagkakabit po ng mga posters, ng mga pictures po ng mga kababayan nila na kinidnap ng grupong Hamas nung kasagsagan o pag-atake nila sa Southern Israel. Pag naglakad po kayo dito, meron naman po mga isa pang grupo ng mga Israelis na namimigay po ng mga yellow ribbons. Simbolo po ng panawagan nila sa mga otoridad na palayain na ng buhay ang kanilang mga nawawalang kababayan. Dalangin naman ng iba na huwag idamay ang mga bata sa magkabilang panig ng digmaang ito. My heart is hurt for our children and also the Gaza's children, all people. Mel, ayon sa Philippine Embassy, nasa 100 Pilipino pa ang nais magpa-repatriate pabalik ng Pilipinas at patuloy po tayo maghahatid ng update mula rito sa Tel Aviv sa Israel at para sa GMA Integrated News. Balik muna sa iyo, Mel. Antabayan na namin ang mga updates. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe
sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.